Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jamie, tambalanista since 2010. Mula noon hanggang ngayon, kayo ang background ko while driving papunta sa trabaho. Sumulat ako sa inyo kasi may bumabagabag sa akin. Meron akong mabigat na dinadala na hindi ko mailabas. Payuhan nyo naman ako kung ano ang dapat kong gawin. 2004 noon, I was in college and boyfriend ko si James. Ahead siya sa akin ng 1 year, 3rd year ako, 4th year naman siya. We go to the same school at nakatira sa parehong barangay kaya madalas kaming nagkakasabay sa pagpasok at pag-uwi from school. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob hanggang naging kami. Nang makatapos sa kolehiyo, nagtrabaho ako sa Parañaque. Siya naman sa Quezon City. Dahil magkalayo, bihira na kami magkita. But despite the distance, ramdam ko naman ang pagmamahal sa akin ni James. Walang mali sa kanya. Napaka-marespeto din. Wala kaming ganap, halikan lang. I fell out of love. Natukso ko sa iba. Hindi lang isang beses. Nakatatlo ako. Fling lang naman. Tinanong niya ako kung may kimihang ganap. Inamin ko na meron. Umiyak siya. Sinubukan naming ayusin pero nawala na talaga yung feelings ko for him. I know nasaktan ko siya ng sobra pero ikakasal na lang ako noong 2011. Gusto niya pang makipagkita. May sarili-sarili na kaming pamilya ngayon at may mga anak na. Friends kami sa FB at IG pero we do not communicate at all. I know it has been a long time pero I am bothered. Gusto ko siyang kumustahin ng walang bahid mali siya. Hanggang ngayon, lagi siyang sumasagi sa isip ko. First love ko kasi siguro at malaki ang naging kasalanan ko sa kanya. Should I do it, tambalan? Chat ko ba? Sana ay mapansin ninyo itong sulat ko. Hanggang dito na lang Nicole and Chris, ang inyong tambalanista, Jamie. Akala ko naman, Jamie, kung ano na. Akala ko naman kung ano na, Jamie. Nakakaloka ka naman. Tsaka parang ang tagal na, no? Ang tagal na. 2011 ka kinasal. Ano na, magpapalit na ng presidente soon. Nakadalawang presidente na actually mula 2011. Magkakadalawang presidente na, alam mo yun? Yung mga dating problema mo, yung mga dating hindi bumuboto, makakaboto na. Yung mga dating flat yung dibdib, nagkadibdib na. Yung mga dating walang dibdib, diba? 3 na yung dibdib nila, nagpadagdag. Parang tungo to si Jamie, ang tagal-tagal na. Hindi pa nakamove forward. Ano ba? Ano, alam mo, kung sinasabi mong walang mali siya, di mag-chat ka. Di ba ganun lang naman yun? May mga tao, ano problema? Ano problema? Kaya nga sabi ko, kala ko naman kung ano na. O hindi naman sa dinidisregard namin o sinasabi namin na walang kwenta yung nararamdaman mo. Hindi sa ganun, Jamie. Ang sinasabi lang namin, minsan kasi kapag ang perspektibo ay nanggagaling sa taong outside of the picture, mas malinaw yata eh. At para sa amin, i-welcome mo yung idea na yun, ha? At para sa amin, kung titingnan namin, ang liit ng problema. Actually, hindi nga siya problema eh. Kasi dapat okay ka na. Yun yung sigurong baka mas malaking, hindi yung i-chat mo ba siya o hindi eh. Yung hindi ka maka-move on dun sa naging kasalanan mo sa kanya. Pero kung lagi ka nagdadwell doon,
paano? Correct. Paano mo mahal na mahal yung asawa mo at mga anak mo na hindi ka maka-move on dun sa kasalanan mo in the past? Ano na yun? Ang tagal na nun. May mga kasalanan tayo in the past. Tapos na talaga yun. Ako yan, partner. May mga kasalanan din naman ako na in the past. Pinagsisihan ko na yung mga kasalanan na yun. Tapos na. Wala na ako magagawa tungkol dun eh. Correct. Lalo pa dito sa sitwasyon, no? May mga asawa at may mga pamilya. O ano pang magagawa ng sorry mo? Tama, no? Pamilyado na rin yung Pamilyado lalaki. na rin si Guy. So, ano na yun eh. Kumbaga malinaw na indikasyon na yun na wala na siyang pakialam sa'yo. Correct. Diba? Na naka-move on na siya. O, yung time na sinasabi mo na 2011 na lang ikakasal ka na. Gusto niya pa makapagkita. Well, natural yun noon. Oo. Kasi bagong-bago pa. Siguro ilang, kung hindi mo sinabi kung ilang buwan yung lumipas bago ka ikinasal sa iba or from the time you broke up or ilang taon. Pero 2022 na po. Correct. May mga robots na nagsisilbi sa restaurant. May Ano mga ka robot ba? na rin na sumasalubong sa bangko para Kaya deposito nga, ang pera mo. Sa true. Ganun na po ang ang mga eksena ngayon. Uso na po ang LED ngayon. Correct. May inabot na ba kayo ng tsinelas? Parang tungo to si Jamie. Nakakaloka. May coke na ba sa inyo? Ang dami nang nangyari. Ang tanong, nakataste ka na ba ng instant coffee? Kasi sobrang you're so stuck in the past. Ang dating sa akin you're so stuck na dapat hindi na eh. 'Di ba? Agree. Wala na, tapos na. Kung wala na talaga yon. At kung gusto mong i-chat, siguro i-chat mo lang, kumustahin mo lang. O tapos pagkatapos parang too late the hero, magsusorry ka pa, parang saan pa yung sorry mo? O di sige, kung ikatatahimik ng kalooban mo, kasi ilang taon nga naman na nakalipas, 'di ba? Hindi ka pa rin edi chat mo. At gawin mo para hindi weird, kasi medyo weird eh. Halimbawa ako sa akin ngayon, partner looking back, at ikaw din, partner, at ikaw din na nakatutok ngayon, kung merong may kasalanan sa'yo na sobrang Tayong lahat. matagal na. Kayo, Oo, tayong lahat. Diba? Yung sobrang matagal na, lalo love life. Siguro, ex. Parang para sa akin weird kung after 10 years or 12, 11, saka ka magsusorry sa akin sa mga ginawa mo. Para sa akin weird yun. Pero para sa akin, it's also it's welcoming. Na masarap din naman sa pakiramdam. 'Di ba? Na ganon. So, kung gusto mo i-chat para matahimik na yan at maka-move on ka na talaga, edi i-chat mo na. Agree ako Chat doon. mo na, tapos gawin mo lang hindi weird. Parang sabihin mo na, uy, napanaginipan kita, tapos naalala ko lang yung naging kasalanan ko sa'yo in the past. Siguro, alam mo na, bilang believer ako of dreams, kahit hindi naman. Kahit Nang lahat na panaginip ko, may kahulugan sa akin. Diba? Na interpretasyon na kung ano ang nasa subconscious mo, yun daw ang napapanaginipan mo, ganyan. Gusto ko lang ding mag-sorry. Don't make it weird, kasi medyo weird siya. Ang tagal na kasi. Oo. Diba? Tsaka baka magulat siya, ha? Oo. Ano Issue yun? mo pa rin to. Issue Tagal limot ko na diba? nga. Wala na nga ako matandaan. Yun Binalik mo nga pa. eh. Diba? Diba? I remember the boy but I don't remember the feeling anymore. Ayon sa kanta, diba? Oo. So, pwedeng natatandaan kanya pero yung sakit noon, hindi na siguro. Feeling ko lang in terms of love life iba siguro sa ibang klase ng pain ibang klase ng betrayal. But feeling ko sa love life, kasi automatically yun na pag naloko ka, may nangyari, ganyan, you will do your best or ang gagawin mo, maghahanap ka ng kapalit, diba? Tapos hanggang makalimutan mo yung isa. Ganun naman yung course nun hanggang sa ma-find mo yung the one, which is, nahanap nyo na parehas. Correct. Yun lang, malinaw na yun eh. May pamilya na yung lalaki. Oh. Ikaw may sarili ka ng pamilya. Oh. Tapos na malinaw na yung senyales na tapos na, wala na kayong dapat pangbalikan. Pero uulitin din namin, bibigyan ulit din namin ng din. Kung ikapapanatag ng loob mo, ikatatahimik ng kaisipan mo na makausap siya at magsusorry ka, then do it. Pero pagkatapos doon, wala tapos na. Tapos na Siguraduhin mo lang na tapos na yun. Ngayon lang ulit ako nakarinig, partner, ng ganitong klase ng kwento na more than a decade ago, daladala mo pa rin yung burden. Ang talo dito, ikaw. Ikaw. Yun sinasabi natin, no? Minsan pag nagalit tayo sa isang tao, wag nating patagalin. Siguro okay na 1 year, pero yung umabot ng 10 years, 11 years, 12 years, nagalit ka pa rin dun sa tao, medyo talon-talo ka sa aspetong yun. Lahat ng emosyon na nararamdaman mo, sa'yo yan. Sa'yo na pupunta yun. Kung masaya ang pakiramdam mo, nakikinabang ka doon. Pero kung pangit yung nararamdaman mo, lason sa katawan mo yun. Correct. Oh my so, God. dapat mong pakawalan yun. Nilalason mo yung sarili mo. Yes. You are your own virus. Yes. Ay, iba din. Powerful. May sarili kang virus. Diba? Hindi, kasi totoo yun eh. Oo. Hindi naman natin sinasabi na maging perfecto tayo at kalimutan natin ang mga pero
Doon dito lang in this case, Oh, 'di ba? hindi to galit eh. In this case, in this case, guilt? Ano guilt. ba? Oo, nagigilty ka. Pero ang tagal na, no? Oo. Ang tagal na nung guilt feeling na yun. Negative emotion pa rin sobrang siya. negative siya. Dapat mo siya alisin sa sistema mo kasi lugi ka talaga dyan. Oo. Di ba hindi ba't kapag ka daw hindi tayo nagpapatawad, ang talo talaga is ikaw. Kasi ikaw yung nagdadala ng hirap, ikaw yung nagdadala ng init ng ulo, ikaw yung nagdadala ng guilt. Di ba? So, and tama nga si partner, these are all negative feelings na hindi mo dapat kinikerry, girl. Oo. Again, sisipin mo, gigising ka sa umaga. Diba? O pagpalagay, ordinary morning, masaya ka naman. Tapos biglang papasok sa isip mo yung taong yan. So masisira na naman yung mood mo. Hindi ka makakapag-concentrate. Hindi ka magiging productive. Madadamay yung mga tao sa paligid mo. Diba? Yung asawa mo. Ang weird, diba? Parang ang weird at naman. At imagine mo, dala-dala mo yan for 11 years or 12 years. Pero siguro in a way then, partner, baka iniisip natin sobrang tagal ng 12 years or ang tagal na ng isang dekada. Pero siguro kasi dahil ang bilis ng panahon, minsan parang kahapon lang. Diba? Parang ganon, title ng pelikula, no? Minsan parang kahapon lang. Oh, yeah. Diba? Starring Maricel Soriano and Dina Bonneville. Yes. Ganyan ang mga staringan. Diba? Kasi ganyan ang mga title dati. Diba? Tinimbang ka, ngunit kulang. Diba? Alam mo yun, so yun yung baka kasi partner, ang bilis din ng takbo ng buhay. Hindi ba't minsan kapag ka nag-throwback Thursday tayo, partner, naiisip natin, parang neto lang yung nag-launch tayo or nag-launch tayo ng ating tambalan book sa Sky Dome. Parang feeling ko I can still remember the faces, yung frustration ng mga hindi nakapasok. Natandaan ko yung contact natin noon dun sa publication na hindi na tayo parang nagpahinga ng saglit dahil na-stress doon sa sitwasyon natin. Yung mga ganun, kumbaga natatandaan pa natin. Pero kung tutuusin, 2014 na yon. 2014 na yon, ilang taon na yung nakalipas. Baka siguro ganon. Parang sa bagay, no? Depende mo kung paano mo nakita yung sitwasyon. At saka ang bilis ka rin naman kasi talaga ng takbo ng panahon eh. 'Di ba? Parang ganon. Hindi ko alam sa'yo, girl. Basta wala naman talaga technically feeling ko na sobrang major problem. Huwag mo masyadong isipin that it is a major problem. Kasi for all you know, may possibility na hindi na niya matandaan yung mga ginawa mo. Pwede. O, di ba? Isipin mo, kim-kim muna matagal, tapos hindi niya na pa matandaan yung ginawa mo. Limot na siya. Wala siyang matandaan ni isa. Oo, diba? Binaon niya na din talaga sa limot, tapos ibabalik ikaw, mo. buong buo yung yung lahat ng detalye, di ba? Hindi maganda yun. Di ba? Again, we do not disregard your emotions. Valid naman yan. Pero looking from outside, parang a standpoint, di ba? Mali na yung pagproseso mo ng problema mo. Kasi para patagalin mo ng 12 years yung guilt na meron ka sa puso mo, ang sakit nun, ang bigat nun. So help yourself. Ang tanong dyan, bakit bigla? I mean, or matagal na ba ito? Ngayon mo lang isinulat, kaya ngayon mo lang parang ganun? Or may ginawa ka ba na nag-trigger? Oo. Baka naman lumalandi ka pa ulit, girl. Tapos naalala mo, wala kaming alam kasi gusto naming intindihin. Kasi in this case, siguro dun sa case mo, kaya gusto naming intindihan at gusto namin talaga maintindihan. Kasi love life eh. Tapos may pamilya na siya, tapos may pamilya ka na din eh. Mabuti kung ibang kasalanan, like for example, ano ba yung mga kasalanan mahirap patawarin? Kunyari yung sinira. Kinuha niya lahat ng anit mo. Oh, yan, ganyan. Hirap kasi patawarin. Kasi may maalala mo. Sa tuwing Ba't wala akong anit dahil sa kanya? Hindi ako makapag-headband dahil sa kanya. Isipin mo, 12 years kang walang anit. Mahirap yun. Hindi mga ganon. Yun, posible yun. Parang gets namin yung bakit ganon. Pero kung may love life ka na, may love life na siya, may mga anak ka na, may mga anak ka, may anak na siya. Tapos friends pa kayo, friends. As in like, you have a connection on FB and IG. So, ibig sabihin, nag-acceptan kayo ng isa't isa. Hindi mo naman pwede maging friend ang isa, unless IG, finalo. 'Di ba kung naka-public ka, pwede kang i-follow ng anyone. Pero on FB, if you're connected as friends, ibig sabihin may nag-request ng isa at inaccept ng isa. So kung ayaw naman, kung ano man 'yung nangyari, kung ayaw mo na sa kanya at ayaw niya na rin magkaroon ng any contact, edi sana hindi kayo FB friends. Diba? So doon pa lang Ano yung totoo. Ano yung tinitira mo? Itigil mo na yan. Itigil mo na yan, ha? Para matulungan mo lang din yung sarili mo. 'Di ba? Ikaw lamang ang makapagbibigay ng solusyon sa sarili mong problema. Kasi
you're allowing these things to happen na bakit ako nagsasakripisyo sa emosyon na to? Hindi naman dahil sa tambalan. Hindi rin dahil sa kanya kasi malamang may sariling buhay may sarili yun. na siyang buhay. Sa'yo yan. Ikaw yung nagbibigay ng burden sa sarili mo at dapat mong alisin yan. Tsaka wag mo Kung nang mabigat gawin. na, alisin mo na. At siguro, alam mo, isang aspeto, dahil hindi naman natin mag-gets tong si Jamie. Pinipilit nyo naintindihan. Maaari kulang ba kami sa detalye? Oo nga, kulang ba yung kwento mo? Kaya nga, kasi pilit namin iniintindi, tapos hindi talaga namin mag-gets kung paano ang bigat-bigat, girl, no? Siguro yung isang aspeto ng Burnay na pwede nating i-focus on, ayan, karma talaga yan kapag ka masama ang ugali mo. Kapag ka naglumalandi ka ng iba, meron kang karelasyon. Ayan, tingnan mo, may mga karmang ganyan. Charot, hindi. Ibig sabihin, hindi talaga good na gumawa ng kasalanan. Kasi may consequence lagi yung kasalanan, 'di ba? Agree. Hindi ko naman sinasabing karma. Ang sinasabi ko lang is may consequence katulad niyan. A decade later, dala-dala mo pa rin, 'di ba? Or yun nga, yung naghiwalay kayo ang bait naman niya, 'di ba? Yun yung sabi mo, 'di ba? Parang nakaka-guilty kasi wala naman siyang ginawang masama sa iyo. Hindi lang nagkakemehan, so naghanap ka ng ibang kakeme. Huwag tayo kasing ganun, yung naghahanap ng ibang kakeme. Kasi halikan lang yung ginawa nyo, ikaw looking forward pa to kiming-kiming ka na. Gigil ka na. Siya halik lang yung kayang ibigay sa'yo. Kasi hindi natin alam yung mga kasi malayo ba siya? Ano ba? Siguro noong 2011, pero ngayon kasi ang lapit na ng mga bagay-bagay. Parang katulad ng isang araw, 'di ba? Nagbebenta ako ng mga dress. Tapos ang dami niyang tinanong tungkol sa dress, ganyan. Tapos sabi niya, location po. Sabi ko, Pasay. Ay, ang layo niyo pala sa amin, Quezon City. Ako, sabi ko, paano naging malayo? May courier na. Ano ba? 'Di ba? Loko talaga. Ay, hindi na lang po. Ang layo niyo pala sa akin. Magpupunta ka ba? Hindi ko ba pwedeng isend? Para naalala ko lang nung Friday ko, taxi din. Kasi coding ako pag Friday, so nagta-taxi ako. Sabi ko, kuya, sa ganito po, Makati po. Ay, malayo. Sige po, doon lang mo, sa malapit na gusto mo. Sabi mo? Kung saan po yung malapit sa inyo. Nakakaloka. Minsan yung mga tao talaga parang, totoo ba? Bakit ganyan? Parang labo minsan. Parang mga tungaw. Ang labo talaga. Tungaw nga, tungok pa. Grabe. Ibang klase. Kaya minsan matatawa ka na lang. Halimbawa, ay, malayo sa Makati. Sige, doon na lang po sa malapit na gusto nyo. Parang pero joke lang yun, sinara ko na yung pinto. Ayaw niya di ba? Di ba? Parang katulad ng yung condo namin, partner, merong hanggang 4th floor pero walang elevator. So minsan, pag halimbawa mag-isa lang ako, tapos kasama ko kids, hindi ako makakababa kapag may delivery. So sasabihin ko, kuya, pasensya ka na po, pakiakyat po. Ay, iakyat pa. Ay, hindi, kuya. Gumulong ka. Ay, hindi, maghukay ka. Ibaon mo. Ayaw mo iakyat, ha? Di ba? Hukay na lang tayo. Sabi niya, ay, aakyat pa. Ay, aakyat. Sabi ko, gusto ko sabihin, hindi kuya, gulong ka pa aakyat. Kainin mo yung delivery. Minsan talaga May gano'n tayo, may mga katungawan days tayo. Correct, may tungaw days talaga. Parang katulad yung asawa ko kahapon, nung isang araw, sabi niya, bili ka naman ng tubig. Sabi ko, saan ako bibili? Sabi niya, dyan, sa hardware. Sa hardware, bili ka, dami dyan. Kasi minsan yung mga tanong din natin. Totoo yun. Nakakaloka talaga. Correct. Yung sa kasambahay din namin gano'n, pinapabili ko lang ng kape. Yung kape lang may mga 3-in-1 na nasa baba lang sa sari-sari store. Nescafe, mga gano'n, 3-in-1. Siguro nagdalawang isip siya kung mag-uutos ako sa grocery. Kung sa tindahan lang or sa grocery. Sabi ko, ate, bili ka ng kape. Saan po ako bibili ng kape? Punta kang Pagadian. Uwi ka na sa Amar. Huwag ka kumuha. yung fresh yung kakapitas lang. Sa Abra, partner. Bagong grand. Sa'yo ka ng Roro, wag mong kalilimutan, ha. Pero gets ko naman siya, joke ko na lang. Kaya lang may mga ganun talaga na tsaka minsan, saan ako bibili? Siyempre. Alam mo, uwi ka sa inyo. Actually, ang maganda dyan, pagtawanan mo na lang kaysa mainis ka. Di ba? Pwede siyang gawin, sa perspektibong yun, pwede siyang gawin joke. Bakit na napunta doon, partner? Nalalabuhan tayo, eh. Palabuhan ang usapan, eto sa'yo, girl.
Eto para sa'yo, Jamie. Mas wala pong usapan. Ay, nako. Jamie, sige na, chat mo na kung ikatatahimik ng puso mo. At nang matigil na yung kalabuan ng pag-iisip mo, nang malinawan na po ang lahat. Hindi lang ikaw. Yourself. Help yourself. Tulungan mo ang sarili mo. Deserve mo ang peace. Yes, Deserve mo ang peace, ang and inner peace. happiness. Oo, and happiness. Kasi hindi nabibili ang inner peace. Wala pa po ako nakita niya sa convenience store. Diba? So, wala po rin sa Pagadian. Saan ka pupunta? Sa Pagadian. Bakit? Bibili ng inner peace. Walang ganun. So, deserve mo, girl. Deserve mo ang inner peace. You deserve it. So, just don't make it weird. Wag mo lang gawing weird yung paraan ng pagsusorry mo. Ewan ko, make it light. Total naman, medyo kakilala mo naman siya. So, alam mo na kung paano yung mga karakas. Ikaw na bahala kung ikatatahimik mo. Go. Correct. Yan. Kung ano, kung malabo man yan, ang malinaw, mula Monday hanggang Friday, ang tambalan po ay nagpapamudmod ng salapi. Ayan. Yes. At this point, sa lahat na merong mga stickers, merong mga calendars, at kung ikaw ay meron na nandyan sa iyong cellphone, naka-ready na, di ba? It's time to scan. Yan. Ilalabas na po namin ang aming QR code, mga kabisyo. Yan, kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook Live, here is our QR code. Yan. Yun, ang ganda. laki. O, di ba? May papuso. May pakidlat. May pakidlat. O, scan mo na po. Yan, scan our QR code for a chance to win 500 pesos. Simple lang naman yung mga katanungan namin. Hindi namin kayo pinapahirapan. Oo naman. O, madaling sagutin. So, pag nasagot mo yan, may entry ka na. May Correct. chance ka na manalo ng 500 pesos Yes. sa programa ng Tambalan. Correct. So, bago matapos po yung programa ng Tambalan, i-announce po namin kung sino yung maswerte na mag-uuwi ng 500 pesos. Okidoki! Ito ang tanong, partner, napakasimple lang. O, ano? Saang lugar sa Pilipinas kilala ang Bicol Express? Ay, sus naman. Ayan na naman tayo. Pagadian na naman. Letter A. Bicol. Oy, nako. Letter B, Mendiola. Aha. Letter C, Divisoria. Ayun, 'di ba? Ang dali lang ng sagot sa tanong na 'yan, kaya go scan mo na. Okay, Docs? Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamayang bago matapos, i-announce namin yung maswerte na mananalo ng 500. Yes. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!